fam, welcome back to another vlog. So it's our third day here in Boracay and Saturday ngayon and mas may enjoy natin ang araw natin today. 7:30 na ng umaga ngayon, medyo late ako nagising. Kahapon alas 6 talaga, no? Pero nasarapan ako ng tulog kagabi with all the work that we did yesterday. Naubos ang creative juices ko kahapon. But yeah, ngayon ready na ulit ako to sabak for the day. Ngayon 7:30 magsuswimming tayo. Napakataas po ng dagat ngayon, high tide, so ang saya. Ganito rin yung dagat kahapon. Hindi ko lang napakita kasi hindi ako nag-vlog kahapon ng morning, di ba? Pero ngayon, naisipan ko mag-vlog para makita nyo kung gaano kaganda ang dagat ng Boracay ngayong umaga. Ayan fam, ganito siya ka-high tide. Kita nyo, di ba ito yung nilalakaran natin dito sa Station 1? Ngayon, wala ka na malalakaran dyan. Dito na lang sa gilid. And tignan nyo yung Sunnyside Cafe. Halos abutin na yung facade nila. Diba? E paghapon, sobrang nandun na yung dagat. So, ngayong umaga, ayan, nandito siya. So, iniwan ko lang yung gamit ko dito. Ayan ang jean bag natin. Tapos, ang hinama kong towel from the hotel. Tapos, iwan lang din natin yung slippers natin dito. Ayan. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, titignan-tignan ko lang habang nagsuswimming. So tara, daling ko kayo dito sa dagat. Huwag lang tayong madadapa. Dahil pag tayo yung nadapa, lagot. Lagot ang DJI. Oh, ang ganda. Wow. Diba? Hanggang dito lang. Takot ako pumunta doon. Sige, iwan ko muna kayo doon. Tayo mag-swimming. Yan, nakaayos na ako fam. It's currently 9:10. Umahon ako sa dagat mga 8:45 kasi sabi ko pag 9 ang sabi, diba hindi na raw healthy yung sun kapag mga 9 AM na. Kaya umahon ako ng 8:45. Then dumiretso ako dito sa hotel and nag-shower. Yun ang kagandahan dito sa hotel, no? Gusto ko yung proximity niya to the beach na kahit hindi siya beachfront, isang tawid mo lang, makapag-swimming ka na. And alam nyo, hanggang today lang sana ako dito sa hotel and plano ko sanang lumipat ng ibang hotel. Pero nag-extend na ako ngayon dito kasi nagustuhan ko dito, no? Bago yung mga facilities, bago yung kama and all, malinis, tapos super near sa beach. Anyway, ready na akong lumabas. Magbe-breakfast tayo, fam. Hanggang 10 o'clock yata yung breakfast. And alam nyo, may good news akong isi-share sa inyo. Top 1 creator po tayo sa Klook for the month of July. So, I'm so happy. Kanina ko lang nakita umaga. The first thing na nakita ko yung message ni Bestie Justine. Kino-congratulate niya nga ako kasi ganun kami family ni Justine. We're rooting for each other, no? Ako, every time na nakikita ko siyang magkaka-events, you know, may mga pinupuntahan siyang mga brand partnerships, I'm so happy for her. Talagang mini-message ko siya na, Bessie, I'm so happy for you, ganyan. Tapos kahit dito sa Klook, sa mga recognitions ng Klook, talagang nagme-message kami pareho. So, ang ganda nung ganun na may ganyan kang support system from mga co-creators, no? Ang sarap lang sa feeling na sinusuportahan ka and ang sarap din sa feeling na happy ka for other people, no? So yun, nabasa ko yung message niya na, Bestie, congratulations, grabe top 1 ka for July. Nagulat ako, tapos tinignan ko yung group namin kasi meron kaming group niyan, all the creators ng Klook. In-announce nga doon na ako nga yung top 1. So yun lang, I'm so happy. Thank you, Lord. And thank you, fam, no? Kasi kayo lang din naman ang gumamit ng mga codes, no? And kaya tayo naging top 1 kasi tayo yung may pinakamaraming Klook creator code na nagamit for the month of July. So, more codes, more discounts, and more travels para sa atin. Sige na, baba na tayo, breakfast time. Dito na ako sa breakfast place. Ayan, the Black Attic. Dito na ako sa Black Attic and alam nyo pa, meron silang healthier option ng rice, yung black rice. In-offer sa akin ni ate. So, sabi ko, sige, mag-black rice na lang tayo. Wow, black rice na. Oh, cool. Black rice, eggs, and longganisa. Let's eat. Ito, ilagay natin dito. Ayoko nang madumihan tulad nung kahapon. Black rice, no? Saan kaya gawa yung black rice nila?
Sarap. Wow. Uy, sarap po ng black rice. Thank you. Okay, done with our breakfast. Kasi yun ang mood ko today. Because of the Klook announcement. And ang sarap pa nung black rice. So, thank you Lord. Anyway, ready na tayong lumabas. Nangyay naman akong payong para naman hindi masunog ang ating skin. Kasi maglalakad ulit tayo. I wanna go to Diniwid Beach. As I've shared in the vlog kahapon. Gusto ko talaga pumunta doon kasi yung last na punta namin doon ni Cas Vanessa, kailan pa yun? 2 years ago na ba yun? Tapos hindi pa siya ayos, as in, alam mo yung hindi pa siya naka-recover from the pandemic, ganun. Pero ngayon, feeling ko okay na siya. And kahapon kasi, ang dami kong mga foreigners na narinig sa table na they were talking about going to Diniwid Beach. Parang pinag-uusapan nila paano daw sila pupunta doon, kung maglalakad daw ba, or eat like ganun. Pero tayo, since nasa station 1 naman na tayo, lakarin na lang natin. Dito tayo sa beach, dadaan. Doon, may isa pang lagusan doon. Bukod dito sa Sunnyside Cafe. Taas ng tubig, oh. Tignan nyo. Ang ganda, no? Dito tayo sa isang lagusan. Yan, ito yung isang lagusan. Ang taas kasi ng dagat. So, kung dadaan tayo sa Sunnyside Cafe, mababasa yung paan natin. Ayan, gabi, sobrang high tide. Pero ang ganda pa rin, di ba? Ayan, fam, kung dito tayo dumaan, kita nyo, mababasa tayo dito. Alam, may daga pala dito sa Boracay. Oh my God. Pero understandable kasi abandoned building tong ano eh. Sino kaya may-ari nito, no? Baka naman mabili natin. Char! Alam nyo, fam, naisip ko na yan na kung gusto naman natin ng Boracay, bakit hindi tayo mag-build ng retirement home? Wow! Diba? Parang sarap mag-retire dito sa Boracay. Pero hindi ko sure kasi syempre yung cost of living din dito mataas, diba? Or hindi naman, siguro for tourists mataas siya, pero for those local, I'm not sure. I cannot speak for them. Pero tingin ko naman may mga cheaper options, mga palengke, ganon. Pero for sure yung rent dito, ganon, medyo mataas kasi Boracay. Pero yun lang, parang ang sarap mag-retire sa island. No, ayan, no. Or kung di tayo mag-retire, let's have business here. Inquire natin itong abandoned, space, tapos pagawa natin ng hotel. Wow! Ang hotel natin ay, ano bang pangalan? Suggest kayo. Char! Speaking of hotels, lately ko lang napanood yung White Lotus. I've been hearing a lot of good feedbacks about it sa social media. Pero hindi ko siya napapanood kasi wala kaming HBO Go. Tapos nito ko lang na-realize na affordable naman pala yung HBO Go. Like around 1,000 pesos lang yata siya per month. Gusto rin ni Papang makanood doon kasi nga nandun yung mga Game of Thrones, House of Dragon. Doon ako na-convince na mag-enroll for Papang. Tapos, pwede pala siyang mag-login sa phone, sa TV, ganun, parang Netflix. So yun, nakanood din ako ng HBO Go. Si Papang, grabe, ang binge-watch talaga nung House of Dragon, tsaka Game of Thrones. Umaga, tanghali, gabi, si Papang, inaabot na ng gabi kakanood. Mahilig kasi si Papang magnood-nood ng mga Netflix movies, ganyan. So yun, kaya ako napasubscribe sa HBO Go. Tapos, alam ko na yung White Lotus before kasi nga naririnig ko na yung mga feedback. And nung napanood ko siya, tuwan-tuwa ako, ang ganda. Ang ganda nung storyline. Tapos, parang maganda siyang panoorin for those na mahilig din mag-travel. Kasi it's a hotel/island setup. Tapos yung mga guests pupunta sa hotel and pinapakita yung mga iba't ibang mga situations ng mga guests. Iba't iba, no? Alam mo yung parang real life story siya na makaka-relate ka. If you've been traveling a lot, tapos nagsistay ka sa hotels, makaka-relate ka kasi iba't iba yung mga dilemma ng mga guests. Iba't iba din yung mga ina-address ng mga hotel staff. Tapos aside from that, may suspense pa. Ang premise niya is sa pinaka-first ng yan na, this is not a spoiler, pero ang premise niya, yung sa first episode,
may nakikitang namatay. Tapos, syempre all throughout, isipin mo na sino yung namatay and sino yung pumatay. Tapos, ayun, hanggang sa makarating na sa island, magsa-start na yung adventures nila sa island and hotel. Tuloy-tuloy. Interesting, no? So, I highly recommend White Lotus, fam. Gusto nyo ng interesting na series. Nasa HBO Go siya. Dito na tayo sa Willis Rock. Paano tayo maglalakad papuntang Station 1 kung mataas ang tubig? So, mababasa talaga yung paa natin, no? Fam, nakakatawa. May kulay mangyan na pala dito sa Station 1. Katabi ng Chichas and Pika. So, kung gusto nyo ng mga affordable food, yan, go for kulay mangyan. Tignan nyo, sobrang taas ng tubig. Halos wala nang malakaran. Dala pa akong payong kasi nga 'di ba mainit kanina. Pero ngayon kulimlim na. Sana wag naman umulan. Yan wala nga tayong lalakaran. Ibig sabihin sa dagat mismo tayo maglalakad. Pero masaya naman. Hindi naman siya malalim talaga. Mababasa lang yung paa natin. Ito ang Estancia 1, Boracay. Dito na tayo. Meron pa doon. Meron pa doon. Dito tayo. Meron pa rin palang daan dito sa gilid. So, let's take this daan. Tignan natin hanggang saan naaabot itong gilid na ito. Masarap talaga mag-swimming dito sa Station 1, no? Ewan ko, for some reason, mas gusto ko mag-swimming dito sa Station 1. Parang ang ganda-ganda ng dagat. Kahit na pare-parehas na yung dagat, no? Ito pa, marami pang mga properties dito, fam, Ito na yung mga resorts dito sa Station 1. Ang White House, Boracay. Dito rin located ang Los Indios Bravos. Hindi pa ito tayo nakakain siya, no? Okay, next na is the Henan Prime, Las Brisas de Boracay. Ito, isa rin sa favorite resorts ko dito sa Boracay, ang Ambassador in Paradise. Actually, pinlano ko magstay dito sa trip na to. After sana nung Boracay Beach Club, dito ako lilipat. Kaso, nakapag-stay na rin kasi tayo dito, diba? And nagandahan naman ako doon. And mas mura kasi doon. Pero dito, kung magbabayad ka man ng 5,000 a night, super sulit. Maganda. Yan, nakalabas yung mga lounging chairs nila. Nakakatawa kasi nagpe-picture ako. Nagulat ako, bakit biglang dumami yung notifications ko? Bigla pala nag-connect sa wifi. Yung phone ko nakakonect pa sa wifi ng Ambassador. Kasi recently lang tayo stay dyan, di ba? Sa last Boracay trip ba natin? Ito na ang Casbar. Isa sa mga pinuntahan natin ni Casby, di ba? Beach Bites Bistro. Uy, parang ngayon ko na nakita to, Interesting. Grabe yung buhangin dito, napakalambot. As in, lulubog yung paa mo. Ayan, parang masarap din kumain dito sa Beach Bites Bistro. Meron silang pizza, crispy pork belly kare-kare, chicken sisig. Ito na ang Discovery Shores. Malapit na tayo dun sa dulo, di ba? Grabe, ang hirap maglakad dito. Sobrang lambot ng buhangin. Ayan, lumulubog yung paa ko. Pero ang ganda talaga ng buhangin ng Boracay, no? The best. Actually, may araw na ulit. Magpayong na tayo. Ito, may property pa pala dito nakatabi ng Dalin. Ang pangalan ay Fridays Boracay. So, baka i-renovate pa siya. Tapos, ito na ang Dalin. And yung Pinnacle, yung pinagstayan natin before. Dulo nga lang siya ng Station 1, no? Pero sobrang tahimik naman dito. Parang kayo-kayo lang yung tao. Eto, mabasa na kaya ang paan natin. Oh, hindi pa din. Okay. Safe.
Ayun na ang Dalindo. Okay, diretso tayo dito. Ay, ito wala na tayong ligtas. Alam ka naman, tawid din natin yung kulay blue. Dito na tayo, mababasa na yung paa natin. Hindi lang pala paa natin ang malulublob. Yung shorts ko, nabasa na. Teka, tanggalin ko yung phone. Kasi may phone ako sa bulsa. Tinanggal ko na para kahit mabasa yung shorts ko. Okay lang eh, no? Grabe, kakaloka ang taas ng tubig. Yan, ito ang binabaybay natin. Papunta sa Diniwid Beach. Kaya pa ba? Yes. Kakayanin. Kung kinakailangan nating lumangoy. Char. OMG. Maabot na sa bewang ko yung alon. Okay lang, mahalaga hindi yung taas kasi yung bag ko mababasa. Ayan na, hanggang bewang ko na. Basa na rin yung damit ko. Oh my God. Ala, saan ba yung daan? May daanan pa ba ito? Puro dagat na. Ayan o. Ah, pwede dumaan doon sa gilid. Doon sila dumadaan. Ba't nga ba hindi tayo dumaan doon? Anyway, okay na yan. Dito na tayo. Diretsoin na natin. Konti na lang naman mararating na natin ang Dalampasigan. Lakas ang alon. Oh my God. O, diba? Kung kayo din gusto nyo rin pumunta ng Diniwid Beach, piliin nyo yung hindi high tide. Ang hirap pala ng high tide. Akala ko may malalakaran pa. Wala na talaga. Ayan. Else, mag-i-try kayo para doon sa labas yung daan. Pero maganda kasi dumaan dito, diba? May adventure. Ayan o. Okay, narating ko rin ang Dalampasigan. Medyo mababaw na dito. Below the knee na lang ang tubig. Okay, we made it. Grabe yung pinagdaanan natin dito ah. Isang malaking pagsubok, char. We made it. Patag na ang daanan. O, diba ang daming tao dun oh. Kasi may photo spot dun eh. Parang may keyhole. Kaso nung last time na pumunta kami ni Casby dun, ang panghi. Ewan ko lang ngayon, tignan natin. Wow, grabe ang intense ng alon dito. Hindi ka pwedeng magkamali ng apak dito kasi bato-bato eh. Pero malapad naman yung daanan. So hindi ka naman magkakamali talaga ng apak. Tapos itong taas, medyo magubat-gubat pala, no? Paano kung may bumagsak na ahas sa'yo dito? Oh my God. Hindi ko kakayanin. Tatalon ako dito. Kayo pa, anong gagawin nyo? Ayan na ang Station 1, oh. Ganda, no? Ganda ng tubig dito. And maganda rin mag-photoshoot dito. Kaya tignan nyo ang daming mga tao. Dito sila photoshoot. Pero ako, ewan ko, hindi na ako masyado nakakapag-take ng photos. Kasi solo traveler. Tapos, ang priority ko kasi talaga is yung mga videos. Nahirapan ako mag-take ng photos sa ako na mag-isa. Nagagawa ko lang yan pag may kasama. Pero pag ako lang mag-isa, challenge talaga siya. Ito na ang kuweba. Tapos dito yung may maliit na daanan. Oh. Daming tao sa kuweba. Grabe, fam, ang lalim na pala dito. Oh. So, kung di kayo marunong lumangoy, mag-ingat kayo maglakad dito. Ayan, malalim na. Ayan na yung daan papuntang Diniwid Beach. Ito, may hawakan naman. Kasi nga, sobrang kipot ng daan dito sa gilid. Pero yan, ang dami ko photoshoot dito. Kasi nga maganda yung spot. Lakas ang alon. Wow. Yehey. Lapit na tayo. Ang sarap mag-swimming dito. Oh. Kasi kayo lang tao. Tignan yung pinilang. Oh. So nice. Okay, dito pa tayo. May daan pa ba dito?
Naalala ko nung kami ni Casby, parang mahirap yung daan dito. No? We'll see. We will see. Ay, ang sarap naman ng paduyan nila. Gusto ko din. Yay, malapit na tayo sa Diniwid Beach. Ayan o, welcome. Diniwid Beach. Hindi naman pala mahirap ang daan. Ayan o. Sakto lang. Parang yung kanina lang din. Let's go. Punta tayo doon. Okay, ang saya. We made it to Diniwid Beach. Na halos walang katao-tao. Kung gusto nyo ng beach na hindi matao, punta kayo dito, fam. Kita nyo, pag nag-swimming kayo, halos kayo lang ang tao. Diba? Ayan siya. Naalala ko yung taas na yan. Inakita namin ni Cas Vanessa. Tatakotan pa kami dalawa dyan noon. So, ayan ang mga establishments dito. And merong Dini Beach Bar and Restaurant dito. Deserve nating umupo at magmuni-muni dito sa Diniwid Beach. Ang sarap yung ganitong upo ka lang sa harap ng dagat. Tapos pikit ka lang. Pakinggan mo lang yung mga alon. Tapos napaka-presko, magandang hangin. Alam mo yung layo-layo ng quality of air sa Manila. Of course, sa probinsya to. Pero makukompare mo, na ang sarap-sarap lang sa feeling. Ayan o, pikit ka, tas yan ang view mo. $11:35 na, fam. And nakaupo po na ako dito. Ang sarap lang po dito. Magmuni-muni. Tapos nakaharap lang sa beach. Ayan. Grabe. Although wala namang masyadong magagawa dito sa Diniwid Beach. More on chillax lang talaga. Kung gusto mo ng beach na hindi ganun karaming tao, dito talaga. At pwede rin kayong kumain dito sa Dini Beach Bar and Restaurant. Mag-drinks, gano'n. So, sanang mag-lunch na dito. Kaso, busog pa ako dun sa breakfast natin. So, sana mga 2 PM tayo nakarating dito. Pwedeng dito na tayo mag-lunch. Pero maaga pa kasi, so baka hindi na muna. Ayan, kung konti lang yung tao dito. Mostly mga foreigners. Meron ako nakitang mga Koreans doon. Ayan. Tapos, Chinese. Ayan, konti lang. As in, yan lang talaga. Okay, fam, it's 12:20 PM now. Mahigit 1 oras na po akong nagmumuni-muni dito sa Diniwid Beach. Ngayon, it's time to go back to Station 1. Lalakarin na ulit natin dito. Kasi ganun din, kung mag-i-trike tayo, dyan tayo dadaan. Paakyat dyan. Lakarin na lang natin. Yung alon lang naman ang kalaban natin. Sana bumababa na yung dagat, no? Para mas may daanan na tayo. Let's go, balik na tayo. Goodbye, Diniwid Beach. I'm happy to see you again. Walang katao-tao sa Diniwid Beach. Kung gusto nyo ng walang tao na beach, punta na kayo dito. Okay, we're ready to go back. Dito lang ulit yung daan kanina. Let's go. I guess mas bumaba na yung dagat kasi kanina abot to ng dagat pero ngayon hindi na, oh. So bumaba na siya. Yay, sana may madaanan na tayo doon banda. Hala, grabe, walang katao-tao dito. Ang sarap, oh. O, diba, may pa-montage. Tara na, diretso na tayo. O, dito na tayo ulit sa may makipot na daan. Yung may mini keyhole. Yay! Wow, may nagka-kite surfing. Ang ganda ng view dito, oh. Maganda mag-photoshoot. And may araw, so maganda ang pictures. Okay, lakad na tayo pabalik.
Oh yes, may daanan na. Bumaba na ang dagat. Kanina dito pa tayo dumaan, no? Oh, mas madali na ngayon maglakad. Mas mabilis na tayo makakarating sa Station 1. Ang saya na maglakad pa, may madadaanan na. Yan, ang ganda talaga dito sa Station 1. Tingnan nyo yung kulay ng dagat. Oh. Malapit na ako sa harap ng Dalind. Mag-lunch na rin tayo dito sa Station 1. Tapos balik tayo ng hotel. Mag-charge ako ng camera, pati mga phones. Tapos labas ulit tayo mamaya. Yan na, malapit na tayo. Yan ang Willy's Rock. Okay, 1 PM na fam. And stop over muna tayo dito sa Chichas, Boracay. Dito sa Station 1. Kain na muna tayo ng lunch bago tayo bumalik ng hotel. Ayan ang view natin, oh. The Willy's Rock. Nice, no? So gamit ko yung Jisoo Life na fan. Kung gusto nyo rin ito, link below. In fairness, affordable yung mga food nila, oh. Wraps, oh, mura lang. Pasta. Affordable siya, ha. Tapos yung all-day breakfast nila, oh, 200 lang. Served with 2 eggs, tapos yung rice pa. Pancakes. They also have coffee, non-coffee, dessert, frozen and chilled refreshments, beer. Tapos meron din silang shakes. Nice, no? Okay. Pili muna tayo ng food. Okay, here's our food. Simple lang ang food natin. Chicken wings and rice with the view. Pero tinakpan nila kuya kasi umaanggi-anggi. Wala kasi yung hangin. 真的假的？我觉得我每次都什么牛肉饭都是这样的。没有啊，牛肉饭，我对牛肉饭没什么兴趣。Okay, done with our lunch. Balak pa na nila kasi ambon-ambon na. Balik na tayo ng hotel. Nagbabayad lang ako. Ito yung menu nila. Finally back sa ating hotel room. It's currently 1:30 PM. And sakto lang papahinga na muna tayo dahil umuulan sa labas. Although nasa weather forecast na yan na uulan nga daw ngayong Saturday. So papahinga na muna ako. Siguro maliligo ako kasi nagbasa-basa tayo. Shorts ko basa, pati yung underwear ko nabasa. So, maligo muna tayo para fresh. Balikan ko kayo mamaya, papahinga muna. Tapos, plano ko naman maglakad sa Bulabog Beach mamaya. So, pahinga muna tayo. Nilinis sila yung room pala, oh. O, diba nice? Kaya ako nag-extend kasi nagustuhan ko na dito. Ay, fam, so 4:30 na ng hapon and ready na ako lumabas. Nakatulog ako pagbalik natin kanina. So, ayan, fresh na po ulit tayo. Tara na, labas tayo. Sasakay tayo papuntang D-Mall. Tapos maglalakad tayo going to Bulabog Beach. Let's go. Okay, we're here. Nag-e-trike na ako. 15 pesos ang bayad. Basta doon lang sa individual. Huwag yung special. Let's go, dito tayo. Saan nga ba yung kinainan namin nila Eileen dito? Yung may Thai food. Ah, ayun pala. Congas Restaurant. Yung Thai food na masarap din. Fun and Mart is Korean grocery. Hello, my foods pa. Meron na pala ng JT's Manukan Grill dito. Sarap yan, di ba? Namit Gid. Ayan lang, ang Bulabog Beach. Malapit lang. And dito yung papuntang Lazy Dog Bed and Breakfast. Pero dito na tayo dadaan sa labas. Tignan nyo kanina lang pinag-usapan natin yung White Lotus. O ayan, Blue Lotus. Lapit na tayo, oh. Okay, we're here na. Ayan, I love Boracay. And ang daming nag-activities doon. Pero grabe. Sobrang low tide ang nangyari dito sa Bulabog Beach. Parang nawala yung dagat, no? That's weird. Kasi nung last time na pumunta kami dito, napakaganda nito. Pero ngayon, maybe dahil low tide,
Kaya walang tubig-tubig dito. Yan o, yung mga bangka parang nakapatong na nga sa buhangin eh. Ganito palang itsura ng Bulabog Beach pag walang tubig, no? Kasi sobrang serene din ang itsura nito eh. Sige, lakad tayo dito. Pero na-surprise ako dito sa Bulabog Beach ha. Parang naging tagtuyot, no? Sobrang layo ng dagat, nandoon pa. It's my first time to see yung Bulabog Beach na ganito. Pero ang dami nag-activities doon. Parasailing, tuloy pa rin. Dito yata kami nag-activities din eh. Oo, yung nag-ano kami, UFO. Napanood nyo ba yun, fam? Yung vlog namin na nag-UFO kami. Panoorin nyo, super saya nun. Yung kami ng mga kaz. Freestyle Academy, kite surfing lessons. The Bulabar. Grabe. Wow, nashook naman ako. Pero dito sa Bulabog, magaganda ang hotels ha. And mas mura yung mga hotels dito. Dito na ata yung Lazy Dog eh. Diyan papasok. And ito na ang famous photo spot. Yung nakahigang puno. Pero iba lang siyang tignan ngayon kasi nga walang dagat. Ito na ang Seven Stones Boracay. Ito maganda rin to. Ayan o. Ang tahimik dito, no? Ito na ang Banana Bay, Boracay. Maganda din to. Magaganda yung mga rooms nila. Tapos, mas mura din. Yan siya, oh. Ang chill, diba? Oh my God, ang laki ng dog. Ayan, oh. New Ohana. Lutong bahay. Tapos may ATM din dito. Levantine. Ito maganda din magstay dito sa Levantine. Tapos parang maraming mga foreigners ang nagsistay dito. Si Casby ang bagay magstay dito sa Levantine. Kasi naghahanap ng account si Casby. Char! O diba, sobrang tahimik ng Bulabog Beach. Para kang na-transport into another island. Ibang-iba siya, no? Doon sa White Beach. And kita niyo yung mga tao, may pinupulot sila. Ano kaya yun? Sa dagat. I-zoom natin. Ayan, no? Ano kaya yung inaano nila? Sea urchin? Or clams? I'm not sure. Yung pagdiretso natin dito, Aqua Boracay, di ba? Pero parang hindi maganda magstay ngayon kung ganyan kababa yung dagat. Pero siguro tulad din to nung sa White Beach kanina, na high tide pag umaga, tapos pag hapon, low tide na. Kaya siguro ganyan yung itsura ng dagat. Pero sa umaga siguro, maganda yan. Sige, balik na tayo, fam. It's currently 5:05 na. So yan ang situation ng Bulabog Beach ngayon. Low tide. Sana pala umaga tayo pumunta, no? Kasi ang ganda dito pag high tide eh. Tapos yung dagat niya parang sa White Beach din. Anyway, balik tayo. Punta tayo sa White Beach naman. Maghanap tayo ng matatambayan. Ayun na ang Levantine, oh. Casby, punta ka na dito. Char. Sige, dito naman tayo daan sa may Lazy Dog Bed and Breakfast. Ayan na ang The Lazy Dog. Maganda rin magstay dito. Kasi they have mga big dogs. Labrador. Tapos super cute. Ayan siya. Ito, may kinoconstruct pa. 4-story residential building soon to open. Wow. Ay, grabe naman sa only 2 units left. 4 million, 3 million. Nice. Ayan siya. O, diba? Palabas na tayo. Ganun lang. Shortcut siya. Pagkaliwa dyan, di mall na. Tapos, ito yung ramen place.
Yan o, Momo Ramen. Ang cool nung design niya, no? Very minimalist din. Dito na tayo. Yun, no? We're back sa main road. O, dito ako naglalakad sa main road. Kasi parang may nakita akong mini restaurant dito or a hole-in-the-wall restaurant along here na gusto kong i-try. Hindi ko lang maalala yung name niya. Pero, tignan natin. Wow, may lechon na pala dito, oh. Ooh, lechon. Cool. Ano pangalan niya? Tostadas lechon pala. Nice. Ito yung gusto ko. Bun-bun or ban-ban. Katabi lang pala siya ng Head and Crystal. Ayan o, meron sila mga pork buns. Yan ang gusto ko i-try. Okay? Ito yung menu nila. Oh. Medyo malakas nga lang nagpa-practice yung liar dun sa kabila. Ayan, so we ordered sesame chicken soup. Tsaka lychee green tea with Yakult. Cute, pwede lang umakyat sa taas. So diba, it's like a hole-in-the-wall restaurant. Dito lang along the main road. Wow, okay, ang cool. I like the space. Nice. Ay, basang-basa na yung damit ko pa. Sa pawis. Anyway, I like the space. It's so cool. Ang liit lang ng space niya, pero ang cute. Parang pangit lang ng timing natin kasi may nagpa-practice ng lyre sa kabila. Ay, sana naririnig nyo. Plan ko na kasi mag-invest ng mic, pero gusto ko sana sa Japan bumili. Kasi di ba mas mura doon sa mga big camera, Yodobashi. We'll see. Tayo lang natin yung order natin. Cute tong space nila, no? Okay, let's eat fun. Mayan pa yung pawis ko. Ito na ang ating soy chicken soup. Ito na ang dinner natin for tonight. And we have lychee Yakult. Let's try the soup. Ooh, may noodles. Tapos chicken. Let's try. I'm so excited. Oh, parang lasang ramen, ganon. Pero gusto ko yung lasa ng soup, ha? Para siyang may pagka-herbal soup. Chicken herbal soup, ganon. It's good. Yeah. Soup pa lang, winner na. Sabi na nung nadaanan ko siya habang nasa eat-like, parang feeling ko masarap to kasi it's a hole-in-the-wall restaurant. Maliit lang siya, pero pag mga ganyan, di ba? Bongga yan. Let's try the noodles. Tapos medyo matagal siyang na-serve, siguro mga 10 minutes kasi talagang niluto pa nila. Which is good. I like the noodles as well. Sakto lang yung pagkalambot niya. Okay. Pero ang heartwarming nung dish na to pa. Kung naki-crave kayo ng masarap na soup, try this one. Love, love. Winner yung soup. Kaya naman natin yung lychee with Yakult. Sarap din. Ayan, pinagpawisan ako. I love it. Ayan siya. Almost finished. Yung soup lang ang konting natira. Pero yung lychee with Yakult nila, sarap.
Nagpawisan nga lang ako kasi ang init nung soup. Okay, done with our early dinner. 5:55 na. Fairness, ang sarap ha. Mag-retouch tayo ng lip tint natin. Yung Etude. Etude Fixing. Ang shade ay 01 Pure Coral. Nabili natin to sa Japan. Hindi ko alam kung meron dito sa Pinas. Try ko maghanap ng link. Ilalagay ko sa description box. Or kaya naman, pa-source natin kay sis. Orderin nyo sa sis pasabay. Yan doon lakas maka-fresh nung parang lip gloss ng Etude, diba? Let's go! O diba, done with our dinner. Sarap, grabe. Ang binayaran ko ay around 420 pesos. Pwede na. Oo, kasi masarap yung soup tapos yung lychee Yakult. Ang sarap. Gusto ko pa nga parang nabitin ako sa lychee Yakult kasi maliit lang yung cup tapos ang daming ice. Sana mas marami pa. Ang sarap nung Yakult. Ayan, may mga na-meet tayong fam. Sa small talk, sabi how was Sydney. Sabi ko na lang, I love their coffee. The first thing that comes in my mind. Anyway, maglalakad na tayo. Going to the White Beach. Dito tayo dadaan. Yung ang labas is the GT Hotel Boracay. Mas madali kasi dumaan dito kaysa dun sa loob ng D-Mall. Ito na yung GT Hotel Boracay. Okay din magstay dito. Kasi para siyang mga villa. Pero medyo dated na rin yung establishment nila. Tapos, itong Seabird Boracay, nakapag-stay na rin tayo dyan. Okay din dyan. Tapos, ang lapit pa sa beach and mura lang. Ayan na, palabas na tayo. Wala tayong sunset ngayon kasi, diba, nag-uulan-ulan. Ayan na ang GT Hotel. Tapos, District Boracay. Dito tayo bumili ng Crocs kahapon. And then, Jonas Fruit Shake. May kettle corn din pala dito. Ang cute. .15 na ng hapon ngayon and umupo lang ako dito at tayo ay magmuni-muni. Wala lang, ang sarap lang magmuni-muni. Kaya na pa tayo magmuni-muni sa Diniwid Beach, mag-iisang oras na nakaupo doon. Pero ang sarap kasi na clear lang yung mind mo, wala kang iniisip, diba? You're living in the moment. Ang sarap lang pumikit tapos pakinggan yung alon. Tapos, ang sarap magpa-foot massage. Alam mo yon na nakaupo ka dito, tapos pinu-foot massage ka. Parang makakatulog ka nun, no? Lalo na allowed na yung mga lounging chairs. Ayan, no? O, di, foot massage ka na by the beach. Gusto na ng buhok ko, medyo mahangin kasi dito. Hindi pala ako naglagay ng wax. Nakalimutan ko. Kasi, di ba, pagka-uwi kanina, naligo ako. Kaya pala ang gulo-gulo ng hair ko. Pero okay naman. Mukha namang okay. Hayaan mo na. Sige, tambay muna tayo dito. At magmuni-muni. Ayan ang view natin. So, magmuni-muni din muna kayo. Fam, 6:40 na. And, madilim na. And yung mga tao ay nagpupuntahan na sa mga bars. Kasi gabi na din. So, happy hour time na. Ako ito, chill pa rin. Ang sarap dito, grabe. Meron pa akong ipifilm pa ng isang content. Pero parang hindi ko siya type gawin today. Diba may mga ganito tayong araw na gusto natin chill lang, slow days. Pwede naman magpahinga, diba? Pahinga na muna tayo. Yung content, makakapaghintay naman yun.